Hello everyone! Welcome back to my channel. At for today's video guys, ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng recycled na Christmas lantern gamit lamang ang mga plastic bottles. Kahit ano, pwedeng ganito, 1.5, pwede ding Zonrox, pwede ding bote ng Mountain Dew, pwede din naman yung mga transparent, pwede din na pinturahan na lang. Magsimula guys, huwag niyo pong kalimutan na i-press or i-click ang subscribe button para maging updated kayo sa iba ko pang mga uploads. Dahil since magpapasko na and mga mommies, medyo kinakailangan nating ipalabas ang ating mga creativity. Kaya bilang isang mommy na nagtitipid, may ginawa akong kalokohan na medyo may silbi naman. So, story time po muna tayo mga momshies. Galing po kami ng municipal landfill. Doon po nilalagay yung mga iba't ibang klase ng basura. Tapos, pumunta kami ng husband ko doon at pumili kami ng mga plastic bottles na pwede naming ma-recycle. Hindi ko na po na videohan yung pagpunta ko doon kasi medyo restricted, parang ganun, yung area. Pero meron din namang mga families doon na nagkakalkal ng basura. Pero ang intention ko po is kumuha lang po ng mga plastic bottles para naman magamit ko sa project na ito. So ito pala nakuha natin kanina. Meron tayong mga malalaki, mga 1.5 liters. Meron din tayong sa Mountain Dew. At meron din tayong sa Zonrox. May maliit at may malaki. Meron din nandun sa ilalim na color violet na Zonrox. At saka meron din tayong color orange para maiba naman. So ito yung gagawin nating recycled Christmas lantern para sa ating mga projects. Pwede natin gawin para sa ating mga anak at pwede na din natin ipang sideline tulad ng minsan ginagawa ko. So let's start. Ang unang-una nating gagawin is isi-segregate natin sila by color para naman mas madali lang mamaya kapag magde-design na tayo kung anong kulay ang gagamitin natin, di ba? Na-segregate ko na yung Zonrox, yung green, yung white at yung violet. Next naman po nating gagawin is atin siyang lilinisan. Ibabrush natin siya, tatanggalin natin yung mga dumi niya para malinis na siya kapag nakakat na tayo at magde-design mamaya. So kung nakikita nyo po kung bakit minix ko yung mga kulay, ito na po yung final na mga gagamitin kong bottles for this design. Bali kasi po yung ginawa ko kanina is para malaman ko kung ano yung mga available na mga plastic bottles na nandito. At ito na po ang ating nalinis na ng mga plastic bottles na ready na para sa ating gagawing recycled Christmas lantern. So ngayon, i-introduce ko muna sa inyo kung ano yung mga materials na gagamitin natin. So first of all, kailangan natin talaga ng mga bottles. Plastic bottles, malilinis na po ito, diba kanina nilinis ko na po. And then, kailangan din natin ng gunting. Kailangan din natin ng cutter. Pasensya na po, puro blue lahat. Tapos, sa project na ito, kailangan din natin ng soldering iron. Tapos, kailangan din natin ng glue gun. O pwede din naman kahit ito lang yung gamitin natin, na yung stick glue lang yung gagamitin natin kung wala tayong glue gun. And then, kung magtataka kayo bakit meron akong ribbon, importante pa rin ito ha. Pero, itong ribbon na to is ginagamit ko siya bilang replacement ko sa tape measure. Pero kung meron kang tape measure naman, pwede naman yun ang gamitin ninyo para mas madali. Pero since wala akong tape measure, so ito ang gagamitin ko at meron din naman akong ruler para example ko sa inyo. For example, ito, isang ganito. Ililibot ko yan dyan. Yan, ililibot ko yan hanggang sa dito. Yan. So dahil nga, ayan o, dahil nga ito is nakagdugtong na dito, lalagyan ko yan ng guhit mamaya dyan. Pagkatapos ko maguhit, itong ruler na to, gagamitin ko siya, isusukat ko kung ano ang kanyang haba. Tapos, i-divide ko siya by 5 or by 6. And then, meron din tayong tire wire para gagamitin natin mamaya sa pangtali ng ating mga plastic bottles. So, una po, kumuha po tayo ng dalawang malalaking or kahit anong prefer nyo po, pwede din po ito. Kasi 1.5 po yung gagamitin ko ngayon. Ito po, 1.5 liters na mga plastic bottles. Dalawa lang po ha. So, ang gagawin natin una, is ikakat po natin siya dito. So, ikakat po natin siya. Yan. Pwede din naman kung after natin gamitin yung cutter, is gugunting na lang natin.
alam na nga kung gaano yun taas yung puputulin nyo. Pwede din naman dito, kaso lang medyo maliit na talaga siya. Kung dito mo siya na side puputulin, maliit na lang siya ang matitira. So mas maganda talaga kapag dito banda. So ulitin ulit natin yung isa. So, dalawa na siya. Tapos, eto na, nagamit na tayo nito. Lalagay natin siya dito. And, lalagyan natin ng guhit dito na side para malaman natin na dyan lang, hanggang dyan lang siya. Tapos, i-measure natin siya nasa 28.5. So, dahil 28.5, gagamit na fit tayo na. Yan. Masusolve tayo. 28.5. Divide natin siya by 5. Hahatiin natin ito sa 5. So, i-divide natin ang 28.5 by 5 para pantay siya. So, nasa 5.7 siya. I-measure muna natin ang 5.7. 5.7. 5.7. 5.7. 5.7. And then, 5.7. Yan. So, ayan, nahati ko na siya ng 5. Sunod naman natin gagawin ngayon is paikot natin siya ulit at gugupitin na natin yung sides kung saan na nakalagay yung measurement niya. So ito 1 2 3 4 5. Gugupitin natin siya hanggang dito. Isa-isa, buditan. 5.20 ang kilo, 5.20 ang kilo sa buditan. Nasa ilong bilong, 80 ang kilo sa ilong bilong. Nasa bango saragat. Isa-isa. Magiging ganito yung itsura niya. Sunod naman, ang gagawin natin is, i-cut natin siya into 4. Eto. Hahatiin natin to. Ito. Medyo kumakalag na yung bunting ko ha. Marami na kasi itong nagawa eh. Pero at least, hindi naman siya pinitigil. Nagka-cut rin siya. Ang oras pa natin yan is 2 o'clock in the afternoon. So, parang ganito po yung mangyayari sa kanya. Ayan. Yan. Yan ang mangyayari sa kanya. So, gagawin po natin ito sa isa naman. Alam mo guys, buti naman talaga supportive yung husband ko. Kahit na medyo naka-away kami kuminsan, pero naman kapag sinasabi ko sa kanya na pupunta tayo ng landfill, pupunta tayo ng mga plastic bottles, agad naman siyang pero medyo talaga malayo din sa amin dito. Gusto ko nga sanang mag-video din doon, kaso lang natatakot ako, baka pag in-upload ko, makita dito ng kikita na pumasok ako doon. Pero good intentions naman yung gusto kong gawin doon. Ayan, tapos na tayo sa dalawa. Ang susunod naman natin gagawin dito is i-group natin sila sa 4. So, mag-iinit muna tayo ng ating soldering iron. Nagamit ko na po ito guys. Nilalagay ko lang talaga dito para hindi siya mawala. Hindi siya maging makalat. Yan o, gamit na yan o. Yan, gamit na yan. Ginamit ko na yan. Pinagkakitaan ko na yan.
Okay, initin muna natin. So, ayan na nga guys. Medyo mainit na ang ating soldering iron, kaya i-group na natin sila into 4. Hindi pa kaya siya init. Oh my God, kapanalit Gani. Dakay, wala. Tatapusin ko muna to bago ako lumipat dun sa loob ng bahay. Ay, nako. Bilis, 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 bilis. Okay, yan. Tapos na natin i-by group by 4. Yan ang magiging itsura niya. So, lilipat po muna tayo ng venue kasi umaambon. Yan. Oh. Guys, nakapag-change tayo ng venue agad-agad dahil umulan sa labas. Kaya dito tayo sa aming balcon. Mag-continue. Hi! Ito, nag-group na natin siya by 5. By 4. 1, 2, 3, 4, and 5. Pati na rin dito sa kabila. Susunod lang natin gagawin is ipagdidikit natin sila. Ayan, tama-tama isa. Sabi ko sa inyo, diba? Hindi natin malalaman kung talagang didikit ba yung mga gagawin natin kung kulubot ang ating gagamitin na plastic. So, ito na po ang ating flare wire at kumuha na rin po ako ng flare. So, ganito. Magpuputol po tayo ng 5 ganito para pagdugtungin natin yung ginawa natin kanina. Ito na po. 5 na po siya. Ayusin ko muna yung tanggal. Parang ayaw na magdikit Balikan natin. Ayan. Didikitin na natin silang dalawa. So, magiging ganito na po yung itsura niya kapag nadugtong na po natin lahat. Ayan. Ayan. Medyo hindi pa po ito pulido dahil lalagyan po natin yan ng stick glue dito. Ayan. Para mas kapit na kapit siya para hindi siya gumagalaw-galaw. So, ang susunod natin gagawin is ang kanyang buntot. Buntot niya ang ating susunod na gagawin. So, for the buntot, ang plano ko is itong Mountain Dew. So, isa-set aside muna natin ito. Parang nagluluto tayo. Set aside muna natin siya. Let it cool, joke. So, ayan. Ang gagawin naman natin dito is tatanggalin natin itong huling or itong bottom niya. Itong part na to tatanggalin natin. Bale, 8 ganito ang magagamit natin. Huwag niyo pong
po nito guys, pwede pa natin itong magamit sa susunod ng mga projects natin. O kahit pwede natin i-vlog sa design natin ngayon. So, susunod naman natin gagawin is ito. Gagamit tayo ulit. Asan ba yun? Gagamit tayo ulit ng aking hiwagang ribbon. I-measure natin ulit para malaman natin kung gaano siya haba. Hiwagang ruler. So, nami-measure siya ng 17.5. Ang gagawin natin ngayon, i-divide natin siya into 6. So, 17.5 divided by 6. 2.91. So, i-round up na lang po natin yan. Gagawin natin yung 2.9. 2.9. 2.9. 2.9. So, na-divide na natin siya into 6. Gugupitin naman natin siya into 6. Gupitin naman natin lahat bago natin siya i-divide na natin. So, natapos na po natin guntingin ng, i-divide po siya ng by 6. Sunod naman natin gagawin is i-divide ulit natin siya by 4. Itong 6 gagawin natin 4. Ayusin nyo lang po ng pagkaka-gunting para pantay-pantay po siya para pantay-pantay po yung lumabas na resulta. Kasi po, maliliit na po talaga siya. Medyo kung sa Bisaya, paputi na po siya. Pagkatapos po nitong isang bottle, sunod na po natin yung iba pa para next step na naman po tayo. So, ganito na po bali yung magiging itsura nyo pagkatapos po magpitan lahat-lahat. So, yan na guys, natapos na natin ang 8 bottles na dinivide natin yung 6 into 4, tig to 4. Susunod naman natin gagawin is i-group na naman natin sila by 2s. So, itong dalawa, pagdidikitin natin gamit ang ating soldering iron. Okay, dahil tapos na natin siyang pagdikitin ng parang ganito, susunod naman natin gawin is ididikit ulit natin siya dito. Dito. Yan, ganyan. Ganyan. Lahat sila. Didikit natin ng ganyan. Okay? Pagkatapos natin magawa ito, butasan natin dito para malagyan siya ng straw mamaya. Susunod naman, gagawa tayo ng art. Parang art dito. Ilalagay natin. Gagawa tayo ng design niya.
gamit ang ganito at saka ito. So, una natin gagawin is puputulin natin itong medyo plain na part. Beep. Beep. So, ito na nga guys, sumabot na tayo ng gabi. Time check, 6:04 in the evening. So, ngayon, gagawa naman tayo, ikakat natin itong mga puti. May nagawa na tayong 16 na maliliit na mga balls na green. Tapos ngayon naman, gagawa tayo ng 4 na puti. Cut natin siya into 4. Para may contrast sa color. Hindi lang puro green ang gagawin natin. Okay, kumuha tayo ng tire wire at ilagay natin dito palibot sa ating star. Yan, parang ganyan. Pero, hindi natin isasali ang dalawang ito. So, parang ganito ang paggawa niyan, ha? At ayan na nga guys, at exactly 7 o'clock natapos natin, 7 o'clock PM natapos natin ang ating recycled DIY Christmas lantern. Ayan po. Sana nakapulot kayo ng idea para sa darating na Pasko bilang isang mga nanay at tatay ng tahanan na gustong magtipid. So see you again in my next video guys. Bye!